o commodity sa pamamagitan ng pera. So, ibang transaction pala to. Alam nyo yung palitan na yan, ang alam kasi natin, yung common sa atin, pagbibili ka, pera, at saka commodity. Gano'n, no? Pera, sasakyan, pera, ito. Yun yung alam natin, no? Hindi lamang pala yan yung tinutukoy na bentahan. Meron din palang item to item na bentahan. Yun yung tinatawag nilang barter trade. Narinig yung barter, yung unang panahon, barter. Yung halimbawa, okay brother, cellphone ko, ibenta ko, ibabarter ko sa inyo. Ang tawag nila doon, hindi involve ang pera dito. Halimbawa, di ba, common na yung, parang nauso yun nung, tawag nun, yung panahon ng COVID. Kunin yun? Nung panahon ng COVID, parang meron nagkaroon ng barter trading na kung saan ibebenta yung items to items. So, ang tawag nila doon is barter. So, ibang way na ang bentahan yun. So, ang tawag nila doon, yung ibang way ng bentahan yun. Barter yun. Yung isa naman, yung normal na bentahan yung pera, ang kapalit nun is item. Okay. So, dalawa na. Pera sa item, item sa item, dalawa na. Pangatlong bentahan is pera sa pera. Ito yung tinatawag nila na money yung money changer. So iba rin po yun. Pera sa pera, ginto sa ginto, silver sa silver. So yun, ibang bentahan naman yun. So ang pinakahuli, pang-apat na bentahan is yung tinatawag na pagbenta mo ng cash. Ibinigay mo yung cash, pero yung item ay kuwan ba? Sa huli pa makukuha. Ang tawag nila yun doon is bayos salam. Ibig sabihin, halimbawa is brother, ikaw ay pwede sa nagtatanim. Meron kang malawak na manggahan. Okay. Ang kagandahan nito is maaaring ikaw ay makamura kasi binigay mo na ng advance. Unlike yung nagbenta kayo ng diretsahan ngayon, maaaring mahal. Di ba kapag nag-advance ka ng matagal pa yung kailangan mo, mura yung bili mo, no? So, makinabang ang both side. Makikinabang ako na nagbigay ng pera, makikinabang ka rin na binigyan ng advance kasi magagamit mo pa yung pera niya. Okay, brother, benta mo sa akin ngayon is isang isang sakong bigas is tawag doon, ang halaga niya is 2,000 pesos, no? 2,000 pesos, halimbawa isang sakong palay. So ngayon, sabihin ko is, bro, magbibigay ako sa iyo ng 10,000 pesos. Kailangan ko ng 6 na sako kasi ang cash noon 2,000, di ba? So kailangan may different, yung merong kaibahan kasi kung wala rin kaibahan, bibili ko na lang yung kung ano yung ngayon. Kasi pareho rin naman, maantala pa yung pera ko. So ang gagawin ko, bigyan mo ako ng 6 na sakong palay, bibigyan kita ng 10,000. Advance na yung pagbigay ko ng pera, advance na. Ang tawag nila doon bayos salam. Advance na yung pagbigay ko sa'yo ng pera. So, ibibigay mo sa akin yung 6 sacks na yon depende sa napagkasundo natin. Maybe after 4 months. So, ngayon, tinanggap mo yung pera. So, yung benta natin, sinabi ko lang na ang bigas na kukunin ko sa iyo is, ibig sabihin, palagyan natin jasmine. So, ikaw nang bahala kung kailangan ma-provide mo yung jasmine na yon. After 6 months, kailangan mabigay mo sa akin yung 6 sacks. So, may kaibahan sa cash kasi yung kung walang kaibahan, hindi na ako magbibigay sa kanya ng gano'n. Pwede naman ako makabili doon sa sa kasalukuyan. So, tinanggap niya yun. So, yun yung tinatawag na advance yung, tawag nun? Bayad. Then, huli pa yung tawag nun yung item. Ngayon naman, meron namang advance yung item, huli pa yung bayad. Ang tawag nila doon, siyempre, normal na utang. So, meron ding usapin doon. Yung utang, paano ba ang
tamang sinang-ayunan ng Islam. Halimbawa yung, okay, bro, bilhin ko to pero utang muna, saka ko na, kukunin ko na itong item pero saka ko na babayaran is ganito. So, meron din mga classification yun, meron ding uri. Merong utang na totally wala ng tubo. Halimbawa, ito brother, utangin ko yung cellphone na yan, ipagpalagyan na nating iPhone 12, no? Ay, late na pala yung iPhone 12. Ano nga na ngayon na iPhone, brother? Pro Max. Pro Max, ano yung kwan ngayon? Bago? 13. iPhone 13. iPhone 15, okay. Brother, iPhone 15, utangin ko, bayaran ko na lang sa iyo next month. Ang halaga niya ngayon is pagpalagay mo 2,000 real, no? Mababa pa yun, no? O 3,000. O 3,000 real. So, walang tubo, direkta na. Okay, 3,000 ang utang ko sa iyo. Pwede yon. Meron din namang tinatawag na tutubuan niya, yung installment. Sabihin na, okay, bibilin mo ngayon in cash 3,000, pero utang is, sabihin ko 3,500. Ipinahintulot din yun sa Islam. So, kailangan din natin ito malaman na paano ang pagpapahintulot doon na ganun, tinubuan. Hindi ba ito pasok doon sa riba? So, inshallah, pagdating ng usaping riba, doon na natin palalawakin ang usapin. Ito ngayon, ang usapin natin ngayon, puro introduction pa lamang tayo. Pero pwede rin natin buksan ng riba kahit pa paano, kasi naghahabol tayo ng oras ngayon, at least makakuha kayo ng malawak na kaalaman patungkol dito. So yun yung mga basic na way ng transaction, bilihan. Meron namang ngayon ng bayad, ngayon din yung bilihin. Katulad ng mga supermarket, pupunta ka sa supermarket, ibigay mo yung pera, tapos kukunin mo yung item. So yun yung common na nangyari, yun yung common na bilihan. Meron namang tinatawag na late ang items, late din yung bayad. Ano yun? Online. Late ang item, late din ang bayad. Binanggit ito ng mga pantas, merong special topic ito, yung tinatawag nilang istisna. Ang istisna is yung ipapagawa pa. Halimbawa, order. Halimbawa, brother, kailangan ko ng yung normal na order. Ito, mga order na common to. Ang pinaka-common na lang is nagkaroon ng kasunduan ng isang kumpanya sa isang kumpanya. Halimbawa, example na lang is airline company. Okay. Ngayon, nakipagkasundo siya sa isang restaurant na sila yung magdi-deliver ng tawag doon? Pagkain sa airline. Everyday yun. So, may kasunduan sila. Saka lang may bibigay is, pag may bigay yung item, saka ibibigay yung pera. So, walang advance, wala ring, saka bibigay is later. Order, tapos doon pa bibigay. Pwede yun. Pwede rin ito sa tinatawag na tawag doon, yung mga pagpapatayo ng building. Pagpatayo ka ng building, okay, paggawa mo to. Ito, marami ring tawag doon, uri. Meron pang uri ng pagpapatayo ng building o anumang project na yung tinatawag nilang BOT. It's certainly